Nakangising si Guada ang inabutan ni Darius sa may bukana ng gate. Itinigil niya ang motorsiklo at hinintay na matapos ang dalawa ni Bella sa pagyayakapan. "Darius!" Anang matanda sa kanya. Bitbitan dala nitong bag. "Ang laki mo na!" Anito sa kanya matapos siyang hagurin ng tingin. "Malaki o matanda?" Tanong naman ni Darius kaya humagikik sa Bella. "Gwapo," ani Guada kaya napailing siya. "Pilit akong pinauwi nitong bata na to't kayo raw ay magpapakasal. Totoo ba?" Tumango lang si Darius at masayang nagpapalakpak ang babae. "Ako pinakamasaya! Sus ko, alam kong nasa mabuting mga kamay ang alaga ko." Tumaas ang sulok ng labi ni Darius pagkarinig sa salitang yun ni Guada sa kanya. Somehow, he felt proud of himself. This old lady sees his worth and the reason why he live. "Kayo ba ay may pupuntahan?" Pag-iiba nito. "Yes, Yaya. May seminar kami sa binyag. My friends are here pala. Nagbabakasyon sila at uuwi sila after the wedding." "Sige na, ako nang bahala at baka mahuli pa kayo. Nanditong mama ko, Guada." "Sige Darius, mabuti naman at nagkita kayo ng mama mo ulit. Iba pa rin nakasama ka niya kahit na may mga sama ka ng loob sa kanya." "Bali wala na yun Guada. Matanda na kami parehas para magpataasan pa ng ihi." "Tama ka dyan. Pumunta na nga kay Tahaba pa tayo dito. Mag-ingat kayo." "Bye-bye Yaya. See you later," Bella said. "Bye-bye." Sumakay si Bella sa motor at inalalayan pa ni Guada kahit hawak na ni Darius sa kamay. Mahal na mahal talaga ng matandang ito ang alaga kahit noon pa man. Kaya naman ganun din si Bella dito. "Ay wait, I forgot my bag and my wallet." Bulalas ni Bella saka mabilis na bumaba at tumakbo papunta sa mansyon. Bella ran to her room to grab her wallet but before that, she hastily went to the bathroom to pee. Tinakbo lang niya ang kwarto mula sa may gate at salamat sa kanyang running shoes na suot. Naroon pa rin si Darius kausap ang kanyang yaya. Ang saya niya na sobra dahil sa pagdating ng kanyang lula-lulahan. Lumabas siya sa banyo para kunin na ang kanyang pitaka sa closet pero bumukas ang pinto ng kwarto niya. "Wait lang Darius," aniya kagad na dihin lumilingon. Pero hindi niya naamoy ang binata kaya lumingon siya. Si Mayumi yun at nakangiti sa kanya ng alanganin. Bella paused and felt the sudden surge of awkwardness inside the room. Yumi," aniya sa babae at pilit na inalis sa isip niya ang masamang kaisipan dito. "Bella, sorry." Anito sa kanya kaya napakunot noo siya. "Sorry for what?" Muli niyang kinalkal ang damitan para kunin ang kanyang bag. "I teased Darius." Anitong tunog ay nahihiya sa kanya. Muli si Bella napatigil sa tangkang pag-abot ng kanyang itim na bag. She blinked. "Nung nagiinuman kasi kami kagabi, pinagkatawaan namin na kunwari aakitin ko si Darius para mapatunayan ang loyalty sa'yo. I'm sorry talaga. We just wanted to make sure that he'd remain faithful to you. Ayaw na namin na mangyari yung kay attorney ulit." Humugot si Bella ng malalim na hininga at ngumiti sa sarili niya. Natatakot siya sa kung anong nangyari. Walang sinasabi si Darius sa kanya tungkol dito. "Did he fail ba?" Tanong na lang niya sa kainabot ng tuluyan ng bag. "No," Mayumi gladly replied. Hindi man ni Bella nakikita na masaya ang boses nito. "Nilayasan niya ako?" Natatawa pandagdag nito. Hindi umubra ang pagiging Miss College of Medicine ko. Ngumiti si Bella ng tuluyan at saka pumihit para tignan ang kaibigan niya. Mali pala siya ng akala at pareha sila ni Bea na nagkamali. Sira ulo talaga kayo. Buti na lang pumasa siya kung hindi sabay-sabay tayong lalayas dito. "True," anito sa kanya saka siya niyakap. "I'm really sorry. Sabi nila sabihin ko na raw sa'yo dahil baka mamaya mag-away pa kayo ni Darius. We're so happy that you finally found the kind of man you deserve, Bella. You're truly blessed because you're so kind. Sana kahit mag-asawa ka na, hindi ka mawala ng time sa amin." Mayumi's voice was shaking so Bella patted her friend's back. "Never. I'd still help you finish med." Aniya sa ito ng initian kaya tumango ito kahit maluha-luha ang mga mata. Tumingin si Bella sa kanyang bedside table para kunin ang kanyang smartphone sa kanyang rack pero wala doon ang aparato niya. "Have you seen my phone, Yums?" Hindi ba dala mo kanina sa baba?"
Dala ko ba? Oo, dun sa sala kanina. Pinatong mo sa may armrest ng sofa. Okay, thanks. Let's go. Baka malate kami sa seminar. Nakangiti ni Bella na sabi dito tagad naman tong umakbay sa kanya. Oh my God! Halos mapatingala si Bella sa kisame dahil sa kasamaan na naisip niya. She was so malicious and speculated inappropriate things about her friend. Gusto lang pala ng mga to na protektahan siya kaya sinusubok si Darius. At in fairness naman sa lalaki na yon ay pumasa pala. Parang kinilig tuloy siya. Tinanggihan pala nun si Mayumi. Si Mayumi na pagkaganda-ganda. Pagdating niya nila sa baba ay hinanap kagad niyang kanyang smartphone pero wala naman sa sala kaya hinayaan na lang niya. Ate Cherry, pakihanap po yung phone ko. I think I've misplaced it. Pakiusap ni Bella sa kasambahay na bitbit ang isang bag na dala ng kanyang yaya. Oo naman senyorita, she smiled and walked outside. Naglakad siya pabalik kina Darius at Guada pero sinabayan siya ni Bea. Susko, ang laki ng kasalanan natin kay Yumi. Pinagkaisahan pala nila na subukan si Turkish. Bulong ito sa kanya sabay kurot. I felt shy too. My Yumi will not really do it. I remember crush niya si Harry before pero umiwas siya nung nalaman na mag-on na kami. Ano man niya dito? Let's forget our dirty thoughts about her. Nakakahiya tayo. Mismo. Anito kayo nagkatawanan silang dalawa saka sila nagyakap. Sinalubong na si Bella, ni Guada at Darius at hindi siya matigil sa kakayakap sa yaya niya. Sumakay ka na't anong oras na? Utos na matanda sa kanya. Yes, yaya. Magilim naman na sagot ni Bella, saka siya sumakay sa motor. Darius held Bella's hand and helped her up. Ganon din si Guada dito. Okay ka na? Tanong ni Darius kapag kuwan at naramdaman niyang tumango ito, kaya pinuusad na niya ang sasakyan. What is your plan after the wedding? Siyempre, I'm not yet finished with my studies. I am supposed to go back to Manila after the vacation. Sasama ako sa Manila. Siyempre, malapit lang yun, 2 oras lang na biyahe. Maganda naman ang daan at diretso lang. Walang hassle ang pagpunta doon kung sakaling uuwi ako dito. Para asikasuhin ang asyenda. With the living, Leila mukhang kabayo. Naiinis na sagot kagad ni Bella sa kanya. Wala na si Leila. Wala na akong pakialam sa kanya at narinig ko naman siguro na tinapos ko nang sa amin kahit walang kami. Sa masters tayo matutulog at aalisin ko ng lahat ng gamit ko sa dati kong kwarto. Tingin ko dapat ipagawa ko na kagad-agad. Bakit? Bumuntong hininga si Darius. Hindi niya alam kung sasabihin na niya ang tungkol kay Mayumi. Bella, ayaw ko manira pero hindi ko kayang hindi sabihin sa'yo. Napahagik-hik ito kaya naman sobrang pagtataka niya. Bakit? Alam ko na. Pinaglalaroan ka ng mga friends ko. They wanted to make sure that you'd never hurt me for some lovely ladies around you. Alam ko si Mayumi ikaw. They were testing you. Ano? Hindi si Darius umimik pero nakaramdam siya ng galit at pagtataka. Bakit ba siya magtataka? Hindi yan imposible sa samahan ng mga to. Talaga ba? Sino nagsabi sa'yo? Si Yumi. She talked to me. She was so shy and she told me that you walk away from her. It was my friend's plan. Nilapitan ka pala niya. Napabuntong hininga si Darius. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa'yo. Kaibigan mo siya at hindi ko alam kung paniniwalaan mo ko. Pero mukhang pinagkaisahan nila ako. Seems like, she giggled. Mukha kang masaya. Ani dito't nangingiti din siya. Nagpapasalamat si Darius dahil hindi totoo ang mga kutob niya at ang nangyaring pag-uusap nila ni Mayumi na yon. Akala niya masasaktan na naman si Bella. I'm happy because you didn't fail. Mayumi is so beautiful. And I know that you are not blind. And I am not blind not to see the woman that I love. Ani nagpatahimik dito. Wala ka bang masabi? Meron. Ano? I love you too. Ano? Parang saglit na nawala sa sarili si Darius habang nagmamaneho. Hindi niya alam kung guni-guni niya yon sa loob ng suot niyang helmet. Now you speechless, hasyendero. Anito nagtatari pa. Well, I just came from a breakup and it's so unbelievable that I feel this way na. Pero parang ganito na rin ang feels ko before kaya lang galit ako lagi sa'yo. Baka nga tama si Bea na love na kita dati pa. I don't know, but I'm happy. Sad ni Bella.
Ngumiti si Darius at hinawakan ng kamay nitong nakayakap sa tiyan niya. Siya rin masaya. Siya ang pinakamasayang tao sa mga sandaling yon na marinig niyang mahal siya ni Bella. Wala siyang pakialam kung galing ito sa breakup o anuman. Her feelings matter most at kapag sinabi niyang mahal siya nito, ay paniniwalaan niya ito ng buong puso. Napangiti lang si Darius sa kanyang narinig. Halos hindi pa nga yun mag-sink in sa utak niya kaya naman natagalan ng pagproseso niya. Para siyang tanga dahil sa salitang I love you. Marami nung nagsabi sa kanya. Noon pa man kahit hindi niya ang seryosong karelasyon. Mga babaeng nahuhumaling sa kanya pero hindi ganito ang naramdaman niya. Ito ang mga salitang kumpleto ngayon sa kasiyahan niya. Kapalit ng kanyang parang walang katapusang pagtsatsaga sa babaeng inakala niya sa iba na mapupunta pero ibinalik ng langit sa kanya. Parang gusto niyang itigil ang motor at magsisigaw sa tabi ng kalsada pero hindi na siya teenager para gawin yon. He has to be formal though. His heart is stamping because of excessive happiness. Aren't you happy? Wala kang sinabi, Bella said to him. He just cleared his throat first. You're so stiff nga pala. Masaya ka man o hindi, isang reaction mo. Napahalakak si Darius nang wala sa panahon. Nasabihan pa nga siya ng tuod. Anong reaction naman, Anya? No expression. Lalo siyang natawa dito. Kahit kailan talaga ang katarayan ni Bella ay pinagtatawa siya sa halip na naiinis. She's just so funny. Yun ang katangian nito na effortless ay napapangiti siya. Gago siguro siyang matatawag dahil napapasaya siya kapag nagtataray ito. Natural na kasi yun ni Bella. Masaya ako syempre, sobrang saya, kahit hindi lang halata. Sabi na lang ni Darius dito dahil baka magtampo pa to. Hindi man siya vocal sa lahat ng bagay. May mga pagkakataon din naman na dapat siyang magsalita. Kita mo naman, napatunayan ko sarili ko sa mga kaibigan mo. May basbas na nila ako para sa'yo. Hindi na lang gandang lalaki kung basehan nila. Eto naman ang tumawa. Mamaya tatanungin ko ng grupo kung talagang pinag-test ka nila. Baka naman mamaya you really like Mayumi talaga. Wala akong ibang mahal, ikaw lang. Tandaan mo yan parate kahit hindi mo marinig na sinasabi ko. Yes, Commander. She giggled so he shook his head. Panatag si Darius na nagpatuloy sa pagmamaneho sa kabila na nag-uumapaw na kasiyahan. Malayo-layo pa ang paparating na karosa ng kalabaw ay kumakaway na kagad sa kanya si Arnold. Kaya tumigil siya. Just a moment, sweetie. He said, nagtanggal siya ng helmet habang nasa ilalim sila ng lilim ng puno. Senyorito! Senyorita! Ano yun sa kanila? Kamusta Arnold? Anong balita sa mga nakapasok sa De Guzman? Nadakip na daw ang 5 kalalakihan kagabi din. Hindi naman sila makapagtatago dito ng matagal, senyorito, dahil wala ritong gaanong kakahuyan. Tama, pero ano pang balita? May hindi pa ba nahuhuli? Sabi sa barangay umalis na daw yung mga kasamahan pero tutugisin pa raw ng mga pulis. Baka lilipat na naman sa ibang lugar. Sige Arnold, salamat. Pupunta din ako sa PNP para malaman ng balita. Hindi ako pwedeng pakampante. Oo, senyorito. Kamusta naman si senyorita at ang mga kaibigan niya? Balita dito sa buong asyenda nangyari sa talon. I'm okay. Thank you, Bella answered. Takot dito ang sanggano. Aniya naman kaya malakas na sampal ang inaabot niya sa balikat niya. Nakakainis ka talaga. Natatawa si Arnold habang nakatingin sa kanila. Hindi na ni Darius iniinda ang masamang chismis sa kanila ni Lilibet. Masasaan ba't mawawala yon? Isa pa na patunayan na ni Bella na hindi yun totoo kaya wala namang kahihiyan siyang dadaling kahit na magpakasal sila nito. He wants her to be his legal heir and aside from that, he wants her to be his wife. No arguments and no anything, just his legal wife. Nakita na ni Cherry yung phone mo. Iyon ang sabi ni Darius kay Bella nang makalabas sila. Ni Janice galing sa seminar, hawak nitong smartphone at katatapos lang na makipag-usap kay Cherry. Okay, saan ko daw naiwan? Nasa may center table daw, nahulog lang sa may gilid. Oh my, hindi naman nabasag. Wala namang sinabi kaya baka hindi naman. Thank God, akala ko nawala na. Magpapabili ako ng bago. Biro ni Bella dito na ikinatawa lang naman Darius. Siyempre he nodded and takes a look at his watch. Mag-taxi na kayo Bella papunta sa hotel. Hintayin mo ako doon dahil sasaglit lang ako sa mall para sa reception saka sa PNP. Okay, mabilis ka lang ba?
Mabilis lang, syempre. Okay, I'll kiss you na. Anya sa kata hinalikan sa pisngi kaya kinilig si Janice na humagikik dahil hinawakan ni Darius ang baba ni Bella at sa labi siya hinalikan. Okay, para sa balang niyanig doon dahil ang daming dumaraan. Kapag kuha ni sumakay ni ito sa motorsiklo nito para umalis pero may tumigil na taxi sa may tabing kalsada at bumaba doon ang isang lalaki. Napatingin doon si Bella at pinakamasdan yun. Ano pang kailangan mo? Darius asked seriously, so her eyes widened. Ang mga mata nito'y mainis. Siya naman ay may humawak sa braso nito para kalmahin ito sa kung sino man ang dumating na lalaki. Darius, anong lalaki? May sasabihin lang ako. Ano pang sasabihin mo? Sabi ni engineer ay umalis na kayo. Bakit nandito ka pa? Niloloko mo ba kami? Papaalis na kami. Gusto lang kitang balaan. Diyos ko, balaan? Saan? Napatanga si Bella at saka sumulyap kay Janice. Kinakabahan siya dito. Yung babae nandun sa mansyon na pumunta ako, inabangan kami ni Boknoy at maraming tinatanong. Napag-isip-isip ko ng dami kong kasalanan at ayaw ko ng dagdagan. Gusto ko nga sana makipagpaalam ng maayos kay Mariela. Pero wag na lang, babalik kami sa Aklan at doon na ulit titira. Dapat sumunod kayo sa kasunduan para wala tayong maging problema, Balbon. Oh, this is Balbon. Lihim na nasuri ni Bella ang lalaki. Bakit kaya Balbon ang tawag dito? Ay hindi naman ito mabalbon. Wala naman ito mga buhok. Sa batas kayo makipaglaban kapag ginawa niyong hindi dapat. Masama akong kaaway. Hindi na akong dating Darius na sinasapak niyo lang. Darius said and his jaws tightened. Bahagyang tumango ang lalaki. Alam ko, binabalaan lang kita kasi ayaw ko rin madamay si Mariela kung ano man ang gusto ng babae na yon. Parang ang laki ng interes niya sa'yo. Ang daming tanong at bakit daw pumayag akong kinuha mo si Mariela. Porket daw ba mayaman ka na kaya uhututan ka na ng nanay mo? Nagpakilala kasi na nobya mo kaya nakapagsabi ako na anak ka ng asawa ko. Hindi ko akalain na masamang tabas ng bunganga. Ako nang bahala sa sarili ko. Kilala ko naman si Lila. Tumango ang lalaki. Pakisabi sa mama mo na pasensya na. Ipadala mo na lang yung sulat na ako'y makikipaghiwalay na pipirmahan ko na. Umayos ka lang baka sakaling dagdagan kong bayad ko sa inyo. Darius said, gusto ko ng tahimik na buhay at kung magiging maayos kayong kausap, wala tayong problema. Huwag lang kayong madikis sa pamilya ko dahil ayoko na. Bumaba ito sa motorsiklo at pinagpara si Bella ng taxi. Tinalikuran ng lalaking si Balbon. Pinasakay si Bella ni Darius sa cab. Tapos si Janice. Will you be okay? She asked him worriedly and he nodded. Ayos lang. Tumuli na kay tintayin mo ko. Wala kang phone kaya makigamit ka na lang kay Janice. Wika ni Darius. Si Bella naman ang tumango kaya sinara na ni Darius ang pinto ng taxi. Napalingon pa si Bella nang umandar sila at tinanaw ang binata na naiwan sa kasya tumingin kay Janice. Sobrang interest ni Leila Trinidad kay Kuya Darius. Tulad din yun ng interest ng ex mo sa'yo. Siyang mahigpit mong karibal, Bella. Sino ba yung lalaki na dumating? Father yun ni Darius. Yun yung nang bubugbog sa kanya ng bata pa siya nang kunin siya ni Mommy. Hindi ko nga alam kung dapat ba yung pagkatiwalaan kasi all of Darius' life, that man just hurt him and gave him heartache. Even Tita Mariela, pinag-hostas pa rin nun kahit may sakit na. Kwento niya sa kababata. Grabe naman pala, parang hindi nga kapanipaniwala kung titingnan. Di naman sa panghusga, diba? We don't know him naman. Mas madali pa rin magtiwala sa mga dating kakilala na walang bahid na panloloko. Tama, lalo pa kung ang tao ay history naman na pananakit sa'yo at panloloko sa past. May hirap magtiwala. Sang-ayon ni Janice sa kanya. Nagdarasal na si Bella na sana'y totoo naman ang mga sinasabi ni Balbon para naman hindi na magulo si Darius. And she loved him. Taon nang lumipas to finally realize his place in her heart, but now, she wants what's best for him, everything. Pinagkakasunduan at pinagpaplanuhan na nilang mga bagay-bagay tungkol sa hinaharap. Maayos silang magkasama at panatag si Bella kapag si Darius ang kanyang kasama. May kasiyahan siya na kahit kailan ay hindi pa niya naramdaman and still values her even if he already got her. Ramdam niya na wala nagbago kay Darius at sana'y manatiling ganun lang dahil para sa isang tulad niya na lumaki na halos wala na ring magulang at kapatid na nakasama. Gusto niya na isang lalaking mamahalin siya ng tapat at hindi siya pagsasawaan kahit ano pa siya. At dito na po nagtatapos ang ika-32 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.
Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.